Manila Moment. Wala na ito pala. Ayun si Rizal. Si Rizal pala yan. Ang upo na rin pala dito sa dalawang paligid. National Museum. Yun ang Aroseros dati, yung mga mapuno-puno doon. Hi guys! Welcome to another vlog. So, nandito kami sa Victory Liner dito sa Sampaloc. Kasama ko pamilya ko kasi pauwi kami ng probinsya ngayon. So this is the second leg of our trip after 3 days and 2 nights in Manila kasi inantay lang namin yung asawa kong dumating. Sabay-sabay na kami uuwi ng probinsya. So we're going to Nueva Vizcaya. So yun yung second leg ng ating bakasyon. So stay with us and we're gonna show you more of the Philippines, this time provincial life. Ayan, so nire-redeem ko na yung ticket na binook ko online. So nandito kami sa Victory Liner today. Kasi bibiyahe kami pa uwi ng probinsya para ma-experience sa mga napapano sa mga ng bus. So yung binayaran ko online, 963, 965 per person. So biyaheng norte from Sampaloc. Nandito ako sa Sampaloc Station ng Victory Liner. Biyaheng Ilagan, pero titigil kami sa Aritaw, Nueva Vizcaya. Merong stopover doon na tinatawag CCQ. So, karami naman ng bus tumitigil doon. So, mangyari, titigil kami sa CCQ, tapos papapick up na lang kami sa pamilya namin from there. May mga nakapost dito ng mga daily trips, oh. Tapos yung layout ng deluxe, first class, regular aircon, tapos daily trip. Okay, so nandito kami sa Sampaloc, Victory Liners, terminal pala. Ito lahat yung bagahe namin, dami. 4 na malaki, 3 maliit. So ito yung ticket naming 4, 983 pala. Tapos makakapili ka na rin ng upuan dun sa website nila habang while booking. Which is nice. I wasn't expecting it na pwede na palang mag-book ng tickets ay ng vouchers. Tawag nila vouchers muna online. Tapos pagdating mo dito sa terminal, ipapalit mo yung voucher into tickets like this. Ito more of daily trip schedule 2024 Sampaloc Terminal. Tapos, andun ang ticket booth. Yung express bus sana ang ibubook ko, kaya lang night schedule siya. Gusto namin ng day schedule para hindi kami darating ng alanganing oras tsaka makakapag sightseeing yung mga anak ko. So, morning, deluxe bus. So, ang available sa morning is deluxe bus. Pero at least meron daw siyang toilet. Okay, so ito yung labasan ng terminal. Meron palang drop and go service ang Victory Liner. Oh. So, yung mga nagpapadala ng cargo. Ayan, so malilipat kami ng bus kasi yung bus namin nasiraan daw. So, malilipat kami sa 8 AM na first class bus pero hindi na kami pinagbayad ng additional top up sa ticket. Kasi syempre, well, it's not our fault, diba? Kaya lang, ang upuan daw na available is sa likod na lang. Pero magkakatabi naman daw kami. So, okay na lang din. At least mas mapaaga kami ng dating. Tapos importante magkakasama. Itong binata ko, sobrang pagod siguro, nag-ano na siya. May sipon na siya para nag-start siyang ubuhin. So I'm not sure kung ilang oras ang biyahe. My guess is around 5-6 hours. Dati kasi kapag regular bus, tapos walang traffic, 6 hours. Now, I don't know kung ilang oras ang express. Okay, so sabi 8 AM na biyahe, 8:10 na. So, of course, classic Filipino time, diba? Okay, so yung first class configuration pala, 2 by 1. Dito kami nilagay sa likod, which is pang-apatan. 4. So, which is good, kasi at least magkakatabi pa rin kami. And something nice na re-recline yung upuan. And meron din siyang footrest. Ayun. Sige. Sabihin mo sa kanya. Fairness, comfy naman siya. Ayan, in fairness, comfy. Hindi pa, painumin mo yan. Medyo matagtag lang sa likod, pero meron kami ng gravel, to be sure. O, ayan. Anong inumin mo? Kakain siya. Mamaya, gusto ko yung donut. Ibang kaming antok sa lechon. Tsaka Dunkin' Donut. Yeah, actually maganda sana yung experience kasi yung pag-book ko, mabilis lang. Tapos kaninang umaga, yung grab namin, hindi traffic. So, mabilis lang ang aga namin na nasa terminal. Kaya lang ang nangyari, na-cancel yung trip namin. Okay na sana kasi nabump up kami sa first class from deluxe. Medyo, yun nga lang na
is parang may parada yata somewhere. So na-traffic kaya hindi nakabalik on time. Ayun, pero in a way, happy naman kami. So, it's kind of a good experience for our kids na ma-experience nila yung paano mag-commute, mag-bus ng ganito dito. Pinapa-experience namin yung mga bagay-bagay kasi kapag malalaki na sila and their own na sila mag-uwian dito sa Pilipinas. So, they have their options. Actually, pwede naman kami magpasundo pero naisip na namin na mag-bus this time para to give them some experience. Tsaka, ihahagid na rin kasi kami pabalik. So, ayaw din namin na sobrang mga bala kahit na super winning sila. Syempre. And first and foremost, yung experience. So, anyway, just a little patience. And you will be fine here. Kakasimula pa lang ng biyahe. Ayan. Ayan pong pagkain niya. Alang asawa ko. So, Ethan, how's the experience so far? Everything's slow here. That's so true. Maninibago talaga yung sila kasi syempre, in a way, well, sa Canada, hindi din naman lahat mabilis. Pero at least, you know, mas mabilis naman. Of course, mga bagay-bagay proseso compared here. Pero since na-experience kasi nila Singapore, so talaga, sabi nila, Singapore is really an epitome of a first world country. Dalawa po kumakain na ng chicken. Andoks yan? May ganyan na palang andoks? Pork dog. Pork chop. Pork chop. Sige, kain natin yung Dunkin Donut na pinili ng asawa ko. Ooh! In fairness, mukhang masarap. Ito, feeling ko barbarian itong nasa kaliwa. Pero hindi, ito na lang ipasulubong namin sa mga bata dun sa bahay. So let's see, sana may nutty chocolate. Oh, wala. Walang nutty chocolate. Ito dapat yun. Ito yung nutty chocolate. Mani. May mani-mani. Dapat yan. Pero sige, ito na lang kainin ko. Ang maganda rin dito, hindi crowd. Kasi konti lang yung pasahero. Konti lang yung seats. Kasi nga malulog. So, even not mistaken, parang nasa mga 26 to 28 capacity lang siya. So, this is nice. Yung aircon okay lang, hindi ganun kalamig. Pero kasi may daytime eh. So, may siguro sa labas. Sa bagay, usually mas malamig naman yung aircon kapag night time. Yan, mga nag-check si kuya ng tickets. Tapos yung kinatatayuan niya sa gilid doon, yun yung washroom pababa yan. And then, kahit na express bus ko na to, matanggap din sila ng chance passengers. Tapos nakita ko dito na sila nagbabayaran. Dito na sa loob ng bus. Okay, ano to? Hindi ko na alam kung anong entry to. NLEX? SLEX? I don't know. Ayan, so chinek ng conductor yung yung tickets, kinuha niya yung puti, naiwan tong copy namin. Pinakanta ko, pero ako, chances are, pagka-daytime na ganito, hindi ako natutulog sa biyahe kasi nagsa-sightseeing ako. And interesting manood din kasi yung landscape, ibang-iba na from before. Ito naman ang aking dalawang mag-ama. Mga busog-lusog. Ano? You want another meal? Another meal. Oh, meron pa. Kompleto ba ako? Para na kaming field trip. nung una nga gustong dalhin na daw lechon. trip lang. But it's fun. I'm having fun. Ay, oo nga, bagong highway. O tama. NLEX West, NLEX South. Ayun, ito yung old. Yung old na highway dati. So it's interesting to see kasi talagang ibang-iba na yung landscape. Kasi ito yung nagbabakasyon kami in the past. Lagi kami nagpapasundo. Kasi lalo itong mga tumalilip pa noon talagang sundo. Ayaw namin silang mahirapan. Pero since malalaki na sila ngayon, it's good for them to experience new things. Mga may patubig. Feeling ko tubig. May pamerienda. Oh, may pamerienda. Madali. Si kuya may dalang karton. May pamerienda. Hindi namin alam. O baka dahil na-delay? Hindi. Dahil express. I don't know. Hindi naman sinabi doon. Or dahil first class. Maybe. Ayan. Ay, thank you po. Salamat. Snack and go. Libre daw. Cream cheese bun siya. Siguro may inumin naman kasama yan. Bili-bili ka pag kami pakain pala. O, diba? Oh, para kami nag-field trip lang talaga. Ingay-ingay pa namin dito sa likod. Sige. Okay, thank you po.
daan usually pauwing Nueva Vizcaya is either Bulacan or Pampanga, Pangasinan. And then after that, Nueva Ecija, tapos Nueva Vizcaya na. Pero after Nueva Ecija, dadaan ng Dalton Pass. Yun yung winding road na zigzag road. Yun yung boundary ng Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya. Ayun, kinakasanayan ko yung umiinom din ng either Bonamine na gamot na yung para sa hilo. Kasi nga yun yung part ng biyahe na nakakahilo pagdating sa zigzag road. 2 hours after namin makaalis from Sampaloc, nagtulog ko. Nakatulog na ako, gising ko lang. Nagising lang ako kasi nag-stop kami. Ewan kung bakit bumaba yung driver. Nakalagpas na tayo ng Cabanatuan? Hindi. Dito tayo, Carla. Tapos dito na tayo pupunta. Lampas ng Cabanatuan. Okay. Tapos diretso na tayo. Talavera, Muñoz, San Jose. Tapos magaling na tayo. Kasi ito, dinaanan natin ito. Ito. Okay. Hindi na tayo dumaan sa dating highway. So mukhang Tarlac pa lang dinaanan namin. At this rate, anong tayo makakarating? Ano oras na? 11:30. 11:30. Mga 4 hours pa siguro. 4 hours ka. Kasi traffic na dito sa ngayon. Traffic dito sa yung dating highway na. Oo. Kasi ba kaya kami? Tarlac siguro. Ba't na tayo? Highway na tayo. Kaso ang daanan niya, papuntang Cabanatuan. Saan tayo, Aliaga? Okay, so Aliaga na daw kami, papuntang Ginba. Aliaga na daw kami, papuntang Cabanatuan. Kahit first class pala, may umaakyat ng bus, nagbibenta ng, ano yan, makapuno. Pili mo nga ako. Pili mo ako. Gano'n ang bag mo nito? 25 lang po, pag 100 po, 5. Ano ba, ma'am? Ma'am, nakabidyo pala tayo, ma'am. Ano to? Makaiba? Opo, mag-iba po sila. Tsaka paborito ko siya. Kapag tayo sa pupunta na. Sige, pang chicha natin. Ano? 100, 5 pakete. Di ba po yan? Ang mura pa din. Tulog ng babae. Sa nakita niyo. Oo nga. Ito isa sa mga paborito ko to makapuno. So dito na nga kami sa Aliaga, Nueva Ecija. Kasi ito yung nauna siya, pangalawa. Tiglima. Opo, powder sa naman po sugar. Mag-iba po sila. Ayun, masarap yung milk powder. Kaya po, sugar po itong 5 na to. Yan ang dati, mami. Thank you. Okay, ma'am. Oh, may pinamay. Ay, ito yung may milk powder. Isa sugar. What do you wish they're selling? What? Chicken rice. Chicken rice, there's no chicken. They're not selling chicken rice. They're not selling chicken rice here. Mag-alas 12 na. Tutom na kami. Ito ang lunch namin. Ano to? Pork chop with rice and gravy. Yung binata ko, dalawang chicken, fried chicken with rice and gravy. Tayo. Medyo traffic kami, oh. Kasi parang may mga ginagawang kalsada. 349. So, Talavera na kami. Kakadaan lang ng boundary. Kainit. Init dito sa loob ng bus. Paano? Traffic. Mas mainit sa labas. Munyos na yata ito. San Jose na daw. Nagtatanong kung may mababa daw ng San Jose. Magkano po? Yung pag-list to 120 lang isa, ma'am. Pag dalawa, pwedeng 200. Ayan, tinatry na namin. Oh. Hindi naman ito binigay sa akin. Sarap. May laman lang. Bagnit sabi ah. Ano yung bagnit? Pero masarap. Ha? Masarap. Saya. Hindi ito yung chicharon na yung parang hangin. Baka yun, di ba?
kasama ko may sukang Ilocos. Kaya lang makalat. Okay, so ito na. After San Jose, papunta na tayo ng Caranglan. Nag-start na ang winding road. Akit na tayo sa kabundukan. Medyo ramdam na ng konti yung lamig. Kasi nasa paano na ng kabundukan. Unlike nung nasa city, napakainit din ang aircon. Yan, we're starting ascent in the mountains. Kasi nga itong isa, yung isang tulog na tulog pa. So, the winding road starts here. Anong part pa? Nag-start ng zigzag. Kita. You want to play in the river? Yeah. We can visit the farm again. We have been in the river. Zigzag. Sa Caranglan area na pala ito. Yan, doon ang washout. Yung traffic, oh. Yan, ganito lang nagka-traffic dito sa bundok pag merong truck na yung mabagal. Mahirap mag-overtake pag mga kurbada. Ganda ng mga ano. Nakasya ba yan? Ganda ng mga sanga niya. Tapos marami na rin nakatira dito sa ano, gilid-gilid ng highway. Nung araw, halos wala pa, kakaunti lang ang mga bahay dito noon. Yan, nag-start na mapopulate. So ito yung start. Pag ito, paakyat na lang ito ng paakyat. Tapos pagdating sa tuktok, sa Dalton Pass, ano, puro naman pababa. May nagtitindang dito ko. Yung dito ko is Ilocano term for rattan fruit. Ano? Ito na. Welcome to Nueva Vizcaya. Yun na yung Dalton pa sa taas. That's the summit. Welcome to Balete Falls National Shrine. Merong view deck dyan sa taas. Then ito from here, from the Balete, from the Dalton Pass, ito na, pababa na. Once you reach the summit, ito pababa na. And then pagbaba na, Santa Fe na. May nasiraan? Ito? Itong first star? Nadaanan natin. Nasiraan. Kaya pala, medyo may bottleneck kasi may nasiraan daw na truck. Ayan, malapit na tayo. Oh, welcome to Region 2 Cagayan Valley. Barangay Taktak.
minutes to 45 minutes. Ando na kami sa poblasyon ng Aricao. Titigil lang kami sa CCQ. Doon na kami pipick upin. Sige na. Approaching na kami ng poblasyon Aricao. Kaso umuulan, no? Ito na aming sundo. Sinundo kami ng maliit na dalaga. Ha? Ba't na siya shy? Pretty, oh. So ito na. Nasundo na kami. Muulan, pero buti may dito sa may CCQ. Muulan, pero sa bandang poblasyon ng Aricao. Lakas ng ulan kanina. Saan si Mami Gay? Asan siya? Naiwan? Niwan siya. Si Kuya, nasan? Nandun din. Yan, and of course, smoking session. Yung asawa ko hindi nakapag-smoke. Kasi ito lang, dito lang pala siya mag-i-stop sa may CCQ dito sa Nueva Vizcaya. Hindi ko sila Tito Ryan. Sama. Sagi tayo. Okay, so here we go. Uwian na. Ito bang CCQ nasa Darapidap siya, no? Oo ate, Darapidap ito. Darapidap. Welcome to our town. Ito na ang poblasyon ng Aricao. Yan, papasok doon yung palengke. We're home. We're home, kiddos. Okay, so dito na kami. Look at these cousins playing together.